All-in-one radio station. Wow, Smile Radio. All-in-one radio station. Wow, Smile Radio. Wow, Smile Radio. More music variety. Broadcasting live from Rossville Subdivision, Bibingkahan, Sorsogon City. This is DWAW. Wow, Smile Radio, 99.9 FM. 99.9 FM. Mako na po tayo sa headlines ng mga nagbabagang balita. Tatlong pagkakataon muling naka-aresto ang PD at PNP ng mga may mga programa na pwedeng mabenepisyuhan. Something like talagang devastated na. Pero tampangan mo. Ang radyong pinagkakatiwalaan. Wow, Smile Radio, 99.9 FM. Tatak, tunay na serbisyo. Light of Messiah Radio Ministry, isang programa sa radyo na maghahatid ng pag-asa, payo at mahalagang impormasyon tungkol sa ating pamumuhay sa araw-araw. Makabuluhang palatuntunan na ihahatid natin bawat araw ng Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Light of Messiah Radio Ministry. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom, Shabbat. Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas, hatid sa inyo ng Light of Messiah Ministries. Happy holidays po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Wow Smile Radio, 99.9 FM at ganun din po sa lahat ng ating mga tagapakinig, ganun din kay ating mga kasama ngayon si Brother Richard, no? Ay maligayang Hanukkah. Ito po yung festival ng liwanag or the Festival of Lights na siyang taunang sineselebrate po ng mga Jews at mga mananampalataya ng Panginoong Yeshua HaMashiach. At samahan nyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagpapahayag ng mga salita ng Panginoon. Ito po ang programang naghahatid ng mga katotohanan mula sa aklat ng buhay, ang Biblia. At ayon po sa 1 Juan 2:7, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita ng inyong narinig. At ayon din po sa Roma 15:4, sapagkat anuman ang sinaunang kasulatan noong panahon ay nasulat para sa ating ikatututo na sa pamamagitan ng ating pagtitiyaga at ginhawang dulot ng kasulatan ay makatamo ng pag-asa. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong program host, Sister Debbie Ferruelo, at sa kabilang linya kasama natin ang ating tagapagturo from Light of Messiah Ministries Canada, Brother Richard Season. Shabbat Shalom, Sister Deb, at happy Hanukkah sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard, at happy Hanukkah din. So, ngayon pong hapong ito ay ihahatid sa atin ni Brother Richard yung pagpapatuloy ng discussion o ng event ngayon. At ito ay nagsimula nung December 18 ba yun, Brad? 18. December 18. December 18. Everyday na pagsisindi ng ilaw hanggang mabuo yung 8 days na masindihan siya. Kaya ito yung tinatawag nating Hanukkah candles or Hanukkah lights. O yan. Then, patuloy din po nating, ini-encourage ko din ng lahat na kahit di tayo makapagtalakay ngayon ng ating Torah portion, ang patuloy po natin basahin ang weekly readings natin na matatagpuan sa Genesis chapter 41 verse 1 to chapter 44 verse 17. Ito po yung tinatawag sa Hebrew na miketz o after or at the end. At yan, for 1 week mo babasahin natin kahit 1 chapter a day. At pansamantala ay tatalakayin sa atin ni Brother Richard ang pinakamahalagang Jewish festival na taunang sineselebrate sa Israel at lahat ng mga mananampalatayang
nag-grafted in sa Israel. Ito po ay ang Hanukkah, the Feast of Lights. Alamin natin ang kahalagahan ng selebrasyon ito at ano ang significance nito sa hinaharap o future events ng bansang tinawag at pinili ng Panginoon. Walang iba kundi ang bansang Israel. Mapapakinggan din natin ang mensahe ng Panginoong Yeshua patungkol po sa Hanukkah na mababasa natin sa Aklat ng Juan, 10:22 hanggang 42. At bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Aming dakilang Ama, maraming salamat po na sa muli kami ay nagkasama-sama kasama aming tagapakinig, Gandis Brother Richard, na makapagbahagi ng iyong salita at sa hapong ito maging magkaroon ng significance ang mga matututunan namin ngayon sa aming buhay tungkol po sa liwanag na dulot at bigay sa amin ng Panginoong Yeshua. Bless mo po ang mga mensaheng ito na ipinahayag sa amin ng Panginoon at through Brother Richard at sa tulong ng Banal na Espiritu ay mairelay ng maliwanag sa lahat ng mga nakikinig ang kahalagahan ng pag-celebrate ng iyong mga feast at ng iyong mga appointments at ganun din mga mensahe mo patungkol dito na hanggang ngayon ay napapanahon pa rin at hindi nagbabago. Ito po aming dalangin through your Son, Yeshua Masiyak. Amen. Okay, bigyan na po natin ng oras kay Brother Richard Sison para sa topic natin ngayon. Salamat, Sister Deb. At muli, Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan, at Happy Hanukkah. Last week ay pinag-usapan natin ang historical background ng Hanukkah at nabanggit din natin ang mga future events na related dito, no? Kasi isa sa mga characteristic ng appointed times yung mga biblical feast ay meron itong monumental event, o ibig sabihin may nangyari ito nung nakaraan, na inaalala natin, at meron itong typology to the Messiah. Ibig sabihin meron itong patungkol sa Messiah. May mga ano siya, yung mga ang elements nito ay patungkol sa Messiah. Nakasentro sa kanya. Katulad ng yun nga, ang Hanukkah ay tinatawag na Festival of Lights, at si Yeshua ay nag-declare siya na I am the light of the world. No? So patungkol yun doon, ano. Ang isa pa ay yung tinatawag na future events o prophetic events na pertaining dun sa Hanukkah. So ito po ay patungkol sa ang pag-usapan natin dito yung na kung saan si Antiochus IV Epiphanes ay binaboy niya ang templo ng Panginoon. Literally na binaboy kasi nag-sacrifice siya ng baboy doon eh. Yes, kaya pag tayo kumakain ng baboy, pag kumakain ng isang tao ng baboy ay para siyang nagsasacrifice sa templo, no? Kasi sabi yung katawan natin ay templo din ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, alam niyo ba na ang katawan natin ay templo ng Banal na Espiritu na nananahan sa atin. So, kung ito ay templo at ang isang tayo kumakain ng baboy, para siya si Antiochus Epiphanes, sa sakripisyo ng baboy sa katawan. At kapag sinira natin ang katawan ang templo ng Panginoon, sisirain din ng Panginoon ang parurusahan din niya ang sumira sa templo. Yun ang nga nangyari dito sa Hanukkah. No? So patungkol ito sa dedication. Ngayon, in the future, yung may prophecy kasi si Daniel patungkol sa yung tinatawag na abomination that causes desolation, ano. At ito ay sabihin, ito ay yung kapag yung karumalduman na nagdadala ng destruction o ng kasiraan, no. So ito ay unay patungkol ito kasi ginawa ni Antiochus Epiphanes, so parang siya yun, ano. Pero actually, sabi ni Yeshua sa Matthew 24, hindi yun si Antiochus Epiphanes, may isa pang darating. So, mauulit na naman yung nangyari ng katulad nung sa Maccabees, katulad nung one that led into Hanukkah celebration actually, ay mangyayari ulit kapag ang isang yung Antichrist, ano,
ay tatayo sa templo at gagawin na naman niya yung karumal-dumal na magbibigay ng distraction, ano. So kaya ito yung Hanukkah ay merong prophetic event. So ito yung natin, no. Ngayon, isa sa mga significance na sinaselebrate ng mga Jewish dito ay patungkol sa yung oil na kasi ang minora nila na nasa templo dapat tuloy-tuloy na umaapoy yun, nakalight. Ngayon, nung binaboy nga, nawala yon. So, meron lang silang good for one day na light na oil kasi the rest is defiled na. So, it will take 7 days para ma-replenish. Pero ayon sa story, tumagal itong oil na to ng 8 days. Ngayon, may mga tao na sabi na imposible yan, hindi nangyari yan, kasi nungalingan yan. Well, hindi natin alam. Pero yung mga unang panahon ng mga tao nagsasabi na nangyari nga. Ngayon, napakaliit na bagay ito para pag-awayan, ano? Maraming mga iba, Sister Deb, ano? Parang kini-question nila ito. So, kung kini-question nila ang miracle of the oil, 'di ba? That hindi nila kini-question din ang pagbuka ng dagat para padaanin yung mga tao, mga Israelite, yung 'di ba? pagbaha. So, mas imposible yun. Oo. O kundi naman yung nanalo mga Maccabees laban sa mga Greeks. Kasi nungalingan din ba yun, di ba? So kung konti lang sila, iilan lang sila, tapos natalo nila buong army ng very strong na army in the world. Right? Maraming mga milagro na nangyayari sa Biblia. Yung resurrection of the dead na lang. Kasi nungalingan din ba yun, di ba? So, kung hindi naniniwala ang tao sa napakaliit na bagay, paano nila mapapaniwala yung mga malalaking bagay, no? So it's a test. It's a test, no? Kung tingin nila hindi kaya ng Panginoon magpa-continuous ng light ng good for one day, na-extend lang ito ng 7 days, how much more yung mga bagay na katulad ng mangyayari in the future na ano. So, parang hindi ka talaga maniniwala kasi ang isang taong nagda-doubt, they will always doubt kahit sa maliit na bagay. No? Yun ang pang-test doon eh. So anyways, ang isa sa mga wonderful things dito sa Hanukkah na to ay ang Panginoong Yeshua mismo ay nag-celebrate nito, no? Yes. Ngayon, ibinanggit ito at ang maganda nito, meron pa siyang mensahe. Ang gospel, Sister Deb, no, yung Matthew, Mark, Luke, John, no, ito nagko-contain sa buhay ni Yeshua ay may mga certain festivities lang na kung saan ay naka-indicate doon at meron siyang message. For example, ang Sabbath, marami siyang messages sa Sabbath. So that's fine, no? Ang Passover, meron din siya. Sa Sukkot o Feast of Tabernacle, meron din siya. Pero yung iba, wala. Like Pentecost, Feast of Trumpet, wala siya. Yom Teruah, walang ganun. O Yom Kippur, wala, no? Pero Hanukkah, meron. So, kaya i-discuss natin to, no? Ibig sabihin, isinulat ito dahil mahalaga ito. Tsaka ito ay napaka-controversial, Sister Deb. Kasi dito, meron siyang 7 puntos na inano rito, no? Minessage na rito. Yes. Napaka-importante. Unang-una binanggit dito, sabi niya na siya yung anointed one, siya yung Messiah, no? Yun ang una. Pangalawa, ang sabi niya, yung mga sheep daw niya, naririnig ang boses niya. At yung hindi na siya naririnig, hindi niya mga tupa. Oo. Tapos pangatlo rito, si Yeshua pala yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na ang Panginoon lang ang pwede magbigay niyan. Yung only God can give that, no? So, kung si Yeshua ay nakakapagbigay ng eternal life, ibig sabihin siya ay may kapal. Yan, ano? Mayroon siyang kapangyarihan. Yes. Yung ibig sabihin hindi siya tao. Hindi lang siya tao. Kasi walang taong nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan, no? Eternal tapos life. Dito binanggit. Tapos dito rin binanggit na ang si Yeshua at ang maiiisa. Ibig sabihin, ito dito marami nagkakamali, ano? Kasi akala nila one person lang, no? Pero hindi po ito. I-explain dito later, no? At of course, ni Yeshua dito na siya may kapal, siya God, no? At dinefend pa niya yung claim niya. So ito yung 7 pointers, no? So ito ay makikita natin sa John chapter 22.